natural para sa bawat pamilyang Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na mas... So, magandang araw po sa inyong lahat. At ito nga po pala ang programang Alagang Natural. At ako nga po pala si Doc Anton Roquel, ang inyong mga kasama ngayong araw. At pag-uusapan natin ang isang karaniwang dahilan kung biglang, yung tipong bigla ang pananakit, no? Yung ng mga kasukasuhan natin sa mga daliri, sa mga paa. At ito yung very apparent na or parati nating nakikita sa mga kalalakihan. At ito ang acute gout attack or simpleng tinatawag na gout, no? So again, welcome po sa ating segment na kalusugan, kalikasan kontra gout naman ang pag-usapan. Ayan, sige. So, simulan na natin, no? Ang pag-usapan natin is saan ba nanggagaling ang gout, no? So, unang-una po, ang gout ay isang uri ng arthritis na sanhi ng pagdami ng uric acid sa dugo. So, kung nagtataka kayo, ano ba tong uric acid na to? Parati ko itong naririnig. So, ang uric acid po kasi isang byproduct ng protein kinakain natin sa katawan. Or byproduct to technically ng purine, no? Purine, P-U-R-I-N-E. Ayan. At kapag sobra ang uric acid kasi, ito ay nagiging kristal na namumuo, no? At naiipon dun sa loob ng mga kasukasuhan, dun sa may joint itself. Kaya, nagdudulot ito ng pamamaga, nagiging merong konting pagkirot or merong pagkirot, no? At saka nagkakaroon din ng paninigas. So, isipin natin, parang nangangalawang yung hinge nung sa may pintuan natin. Ayan. So, ang mga karaniwang apektado dito sa mga kasukasuhan ay, or parte ng katawan, ito yung hinlalaki ng paa, ano? Na pwede din maari ito sa tuhod, kasama dyan, sa bukong-bukong, kasama na rin doon. At meron din tayong makikita dito sa ating mga siko. Ayan. So, paano ba tayo nga nagkakaroon ng gout, 'di ba? So, ang gout kasi, sabi nga natin, pag tumataas yung uric acid sa katawan, no? At madalas tayong kumakain ng mga pagkaing matataas na uulitin ko po, yung purine, P-U-R-I-N-E, tulad ng mga lamang loob, sardinas, tuyo, mga karne ng baka at baboy. Ito kasi yung mga napagkukunan, no, ng purine na to. At ayun nga, kasama na rin dito yung madalas na pag-inom ng alak, lalo na ng beer, no? Mataas ang timbang o may obesity, yung tipong medyo healthy, medyo mga malalaki, at meron ng family history or nasa genetics, no? Yung gout, no? So, ito yung mga pamamaraan kung ba't nagkakaroon ng gout, no? Kasama na dyan yung mga umiinom ng mga gamot na nagpapataas ng uric acid tulad ng mga ibang pampaihi, no? Or tipong tinatawag nating diuretics, no? Na ginagamit sa pagpapababa ng hypertension or ng blood pressure or yung gamot sa alta presyon. Ayan. So, kapag biglang tumaas ang uric acid, no? Nagsushoot up yan, nagkakaroon ng acute gout attack. Dahil nga nagkakaroon ng formation, no? Or nagtitipon-tipon yung uric acid doon sa lugar or dun sa kasukasuhan itself. Sabi nga natin, kasukasuhan, bukong-bukong, pwedeng sa tuhod, at pwede din dun sa may siko. Ayan, no? Na nagiging, uulitin ko po, inflamed yung lugar na yan. Nagiging masakit, mainit, at, yung tipong maga yung itsura. Mainit, mapula, masakit. So, yun yung nangyayari. Po, magiging masakit, mainit, at pamamaga ng kasukasuhan yung nangyayari kapag nag-accumulate po yung uric acid. Ayan. So, yung next question naman natin, ano ang mga simptomas at ano ang dapat gawin? 'Di ba? So, mga karaniwang simptomas ng acute gout attack, kasama dito yung biglaang o matinding pananakit sa kasukasuhan. Kadalasan yan sa gabi kasi syempre, kumain ka na dumami na yung mga, 'di ba? Uric acid mo sa katawan, kasama dyan. Kasama din yung inflammation, kung tawagin natin, pamamaga. 'Di ba? Pamamaga, pamumula, pag-init, no? Ulitin ko, namamaga, namumula, at umiinit yung apartadong bahagi. At kasama na rin dyan, dahil nga namamaga, namumula, at mainit, mahirap itong igalaw, yung kasukasuhan. Kasi sa sobrang kirot, sa sobrang sakit, no? At minsan, may kaakibat itong paglalagnat o panghihina lalo pa ng katawan. So, ano bang kailangan kong gawin? So, Doc, ano bang kailangan kong gawin para siguro guminhawa yung pakiramdam ko, no? So, unang-una, ipapahinga natin yan, no? At panatiliing nating steady or wag nating igalaw dahil nga masakit yung kasukasuhan itself. Kasi pag pinilit pa natin lalo, o tipong sabi nga natin yung pintuan na medyo makalawang na o maganit na, di ba? Pag pinilit mo yan,
makakapinsala pa yan, masisira pa natin yung pinto. So, same lang din dun sa joint itself. Huwag mong pipilitin yan. Ipapahinga muna natin. Susunod natin is maglagay tayo ng something na malamig, no? Na pwedeng ointment o pomento o cold compress, pwede yun. Para maibsan yung pananakit niya or para mabawasan yung pamamaga. Kasama na rin dyan. Susunod natin dito is yung mga gamot, no? Panglaban sa pananakit or inflammation or yung tinatawag nating mga non-steroidal anti-inflammatory drug or NSAIDs, no? Ang halimbawa dito would be yung ibuprofen o naproxen, 'di ba? Na ito yung mga generic terms diyan. Mahanap niyan sa mga butika na pwede niyong puntahan. Ayan. Pero itong mga gamot na to tulad ng NSAIDs would be dapat kasi ito may gabay ng doktor tulad namin. Dapat ito is nakita namin kayo or nasuri namin kayo bago kayo uminom dahil may mga kaakibat din itong side effects. Ayan. At syempre, iwasan muna natin yung alak. Iwasan din natin yung mga matataas sa purine. No? Uulitin ko po. Yung mga matataas sa purine, ito yung mga lamang loob, sardinas, tuyo, karne ng baka, karne ng baboy. No? Kasi ito yung nagpo-form ng mga purine na yan or yung sabi nga lang, purine, P-U-R-I-N-E. Ayan. Diba? And then, kung paulit-ulit na yung pag-atake, mas mainam na magpatingin kasi tayo sa doktor para mas mabigyan ng mas madali ang panglunas, di ba? Or maggamutan. Kasi ang gagawin dyan, hindi lang naman tatanggalin yung pananakit eh. Unang-una is papababain natin yung uric acid, no? Tulad ng ginagamit nila dyan is allopurinol or febuxostat, di ba? Tapos susunod dyan is, syempre, ima-manage natin yung pananakit itself. Kakakibat ng mga anti-pain medications or yung mga NSAIDs nga. And then lastly, syempre, mayroong konting rehab. Paano mo ba igagalaw yun ulit ng tama? Meron yung ehersisyo. So, kasama natin dyan yung mga physical therapist, mga occupational therapist din. Para at least kahit pa paano, mas maganda yung gamutan. Mas kompleto. Diba? Ayan. Uulitin ko lang, no? Yung pag-inom natin kasi ng pampababa na gamot, nasabi ko na, yung allopurinol at saka febuxostat, is, hindi kasi to iniinom ng basta-basta. Hindi to iniinom habang may pag-atake o flared yung gout itself. So, pag flare, kailangan tanggalin muna natin yung pananakit. Susunod natin doon yung paglabas ng uric acid sa katawan. Ayan. So, sabi nga natin, kapag medyo paulit-ulit na, anong gagawin? Yes, tama, no? Is pumunta ng doktor at magpakonsulta. Ayan. So, ang next question naman natin ay, ano ang gagawin para maiwasan ng gout? Okay, sige. So, kanina medyo na pahapyawan na natin tayo, pero ulitin lang natin, no? So, unang-una, iwasan natin ang pagkain ng mga high in purine na pagkain. Purine, P-U-R-I-N-E, ulitin ko po, no? Ito yung mga pagkain lamang loob, sardinas, tuyo, karne ng baboy o ng baka. Babawasan natin din or titigilan na natin or iwasan na talaga natin ang pag-iinom ng alak, lalo na ng beer. Kasi kapag umiinom, no, ng mga ganitong bagay, syempre ang kasabay, tama po, pulutan. Yan. At ang pulutan natin, malamang sa malamang yung mga pagkain na pag-usapan natin kanina. No, ang susunod dyan is uminom ng maraming tubig araw-araw para mailabas ang uric acid sa ihi. Ayan. So, sabi nga natin, di ba, sa programa nating Alagang Natural, dapat at least 2 to 3 liters per day ang iniinom on average. So, kung meron ka ng sakit, dapat mas marami pa yung iniinom mo para mailabas. And then, next dyan is panatiliin natin ang tamang timbang sa pag-ehersisyo ng regular. Kumain tayo ng mga prutas at gulay na mayaman sa vitamin C kasi ito yung nakakapagpatulong na vitamin sa pagbababa ng uric acid. At syempre, huli sa lahat, hindi mo naman malalaman kung mataas ang uric acid mo kung hindi ka tama, magpapacheck, no? So, ang uric acid level tuwing magpapalaboratorio ay dapat sinecheck din natin, lalo na if kung nasa pamilya na natin na tumataas, no? So, ano pa ba yung pwede nating magawa? Meron tayo katulad ng Flavon Pro at saka ng Immune Advance na pwede din natin gamitin na lumalaban, no, pan-detoxify ng katawan at tulad ni Flavon Pro na merong yerba buena na lumalaban sa anti-inflammation. So, pwede natin din siyang gamitin as an anti-inflammatory para mawala yung pananakit ng mga kasukasuan. Ayan. So, Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro.
Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. So next is, ang acute gout attack kasi ay masakit. Pero tandaan natin, ito'y pwedeng maiwasan at maagapan, 'di ba? At maayos natin yung lifestyle kagad. Kaya tandaan natin, unang-una, ano nga ulit 'yon? Iwas sa alak, bawas sa taba, at alaga sa kasukasuhan. Ayan, no? So ulitin ko po, sa ating programa, pwede tayo, or marami tayong parating sinasabi, pero ulitin ko lang yung mga bagay na kailangan natin gawin. Tamang nutrisyon, tamang hydration, tamang pahinga, tamang ehersisyo, at kung hindi natin makuha yung apat na yan, pwede tayong uminom ng mga food supplements or herbal tulad ng Immune Advance at Flavon Pro na pwedeng makatulong sa atin. And for this case, sa mga acute gout attack o sa mga pananakit ng kasukasuhan, lalo na sa mga inflammations or yung pamamaga, ang pinakamaganda dyan is yung Flavon Pro. Dahil nga napag-aralan na ng mga eksperto din na ang yerba buena ay isang anti-inflammatory herbal drug. Di ba? Napakaganda. Kaya try na natin yan para makatulong din sa ating mga kasukasuhan and good joints every day. Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ulitin ko nga po pala, ako si Doc Anton at ito ang programang nagbibigay impormasyon para sa mas mabuting kalusugan at kalikasan. So stay happy and healthy. Maraming salamat po. Alagang natural para sa bawat pamilya Pilipino. Maging malusog, mapagmalasakit, buhay na mas... Ako po si Doc Engineer Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez and we are your hosts here on Tagumpay It's All Good. Dito sa channel ito, we bring you real stories, inspiring journeys, and good vibes na siguradong magpapalakas ng inyong umaga. Kaya naman, don't miss out. Follow and like us on Facebook. And don't forget to subscribe to our YouTube channel,
Just search Tagumpay, it's all good. At syempre, share nyo na rin sa inyong pamilya, barkada at kapitbahay. Let's spread good news, good vibes, and God's goodness. Dahil sa Tagumpay, it's all good!